Merong isang tao na nagngangalang Zaccheo. Si Zaccheo ay isang maniningil ng buwis or tax collector. Siya ay maliit or pandak. Ngunit sa panahong yon, nung ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, nasa Jericho sila. Habang dumadaan si Jesus, kasama ng napakaraming tao. Ngunit dahil maliit si Zaccheo, hindi niya makita si Jesus. Pero naririnig niya na dumadaan siya. Napapalibutan kasi ng napakaraming tao si Jesus kaya hindi niya makita. Gumawa siya ng paraan para makita niya si Jesus. Umakyat siya sa puno ng sikamoro. Ang sycamore tree daw ay may mga tinik. Umakyat siya doon at pagdaan ni Jesus ay nakita niya siya na nasa taas. Sabi niya doon, Zaccheo, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Pumunta si Jesus sa bahay ni Zaccheo. Kumain siya, nakasalo nito. Sabi nga ng mga Pariseo, bakit kumakain siya na kasama niya si Zaccheo ang mga maniningil ng buwis o ang makasalanan? Ano yung ibig sabihin nito? Kasi ang Panginoong Yesus, mahal niya ang mga tao, mahal niya tayo, mahal niya ang mga makasalanan. Kung kaya't pumunta siya dito, 'di ba, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Bakit tayo naging mga makasalanan? Dahil kay Eva at kay Adan. Kanino ba tayo nagmula? Kay Eva at kay Adan. Nung sumuway si Eva at si Adan sa utos ng Diyos, hindi na dito pinag-uusapan kung si Eva ba o si Adan ang naunang nagkasala. Ang pinag-uusapan dito is parehas silang nagkasala. Natukso sila dahil sa lust of the eye, lust of the flesh. Nakita ni Eva na maganda ang bunga. Bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Hindi siya mansanas dahil hindi nakasulat sa Bible na mansanas ang pangalan ng bungang yun. The fruit of knowledge or ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Nang sinabi ng Satanas na si Satanas ay sumapi sa ahas, sinabi niya, habang naglalakad-lakad si Eva sa hardin ng Eden, Garden of Eden, nakita niya yung bunga, napakaganda, mukhang masarap, di ba? Tapos, sabi ng ahas sa kanya, which is si Satan yun, tunay nga ba na kapag kinain mo yan ay mamamatay ka? Sabi ng Panginoon, sabi ni Eva, kapag kinain daw namin yan, mamamatay kami. Tunay ngang hindi kayo mamamatay, sabi ng ahas. Pero yung kamatayang sinasabi doon, hindi yun ang physical death na pag kinain nila yun, mamamatay sila. No, hindi yun. Ang sinasabi doon ay spiritual death. Bakit? Kasi dati, nakakausap ng nina Eva at Adan ang Panginoon, ang Ama. Nakakausap nila siya ng audible voice. Pero nung kinain nila yung bungang yon, sumuway sila sa utos, nagkasala ngayon sila. Ngayon, dahil ninuno natin sila, nagkasala, syempre, mana-mana yan no? Nung bang mga bata pa tayo, tinuruan ba tayo ng ating mga magulang na magsinungaling? Kahit ang mga bata ngayon, tinuturuan ba natin silang magsinungaling? Hindi, di ba? Pero nakakapagsinungaling sila. Nakakapagsinungaling tayo. Bakit? Kasi minana natin ang kasalanan Sabi ni Haring David, pinaglihi tayo sa kasalanan. Sabi sa Psalms yan. Kung kaya't lahat tayo nagkasala, lahat tayo makasalanan. Kagaya ni Zaccheo, siya ay makasalanan. Pero bakit tinawag siya ni Jesus? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Magkaroon lang tayo ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Makakamtan natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya huwag tayong matakot lumapit sa Panginoon.
humingi ng tawad sa Kanya, tumalikod sa kasalanan, at huwag nang mamuhay pa sa kasalanan. Kasi ang Panginoon, mahal niya ang mga makasalanan, pero hindi niya mahal ang kasalanan. Inako niya na ang lahat para sa atin. Kailangan lang natin gawin ay sampalatayanan siya, tanggapin natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil sabi sa Bible, walang sino mang pangalan na sa silong ng langit na sukat nating ikakaligtas, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesus. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang Panginoon Hesus lang po ang daan para tayo makarating sa Panginoon, sa langit. Amen.